Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon. Labi na tong mianhi diri sa simbahan sayo kayo. Nabalo mo og kinsa na sila, sayo gyud na sila mga red diri sa simbahan og nagpasalamat na nila nga nagsayo. So gahapon nakahatag mig trucks kay mayra po ng panahon. Pero wala si akong partner si Jik kay hilantan. Wala po si Jok kay na hilantan yapon. So kamera si Jade Drive, si Bingbing, si kauban namo ning mga tulo ka dalaga diri oh. Si Bibi og si Rolin. So salamat ta og silang Russell gahapon nakasulwining silang duha ang ilang lakaw gahapon. Salamat po ta sa manindot nga awit o salamat ta nga atong mga kaigsunan nagbakasyon nakauli po sila safely. Salamat kayo. So kami nga wala mi nagbakasyon, dihadto ra mi nag-adto sa Boulevard. Kung dahil mga mahatagag trucks, hatag pong trucks. So maura na atong lingaw og di ta maka-hike. Pero karon og di ta ka-hike sa Ubaldong, adto na ta sa Robinson dong. Di lang ta palington dito kay Tugnaw. So okay kayo. Basta adto na ta ditohan. Huwag di na ta kahayek dito sa Oval, di ba ta kahayek og mano? Kay sirado pa man. So, mauna atong mga kalihukan gapong adlaw. So, dito magdugay, manindog ta atong basaho lang naa sa slide. Romans chapter 6 verse 16. Kanang Romans ang kasulatan na si Paul. Kila mo? Okay, Romans chapter 6 verse 16, ready, read. Knowing not that to whom you yield yourselves servants to obey, you serve as ye are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Trohon na nato basabe, Romans 6:16, ready, read. Knowing not that to whom you yield yourselves servants to obey, you serve as ye are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Apo ta, amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat kayo sa nahimo karo gahapong adlaw. Salamat sa ibong mga anak, Lord, nga gikan sa mataas nga bakasyon. Nakapahulay sila abahan, na-revive usab sila. Salamat Ginoo sa maanindot nga among pagtulunan sa Sunday School. Salamat amahan sa maanindot nga awit sa choir na andam among kasing-kasing pagpaminaw sa mong pulong. Salamat amahan sa mga anak ni mo Lord nga nag-support financially aning ministry gani nga church. Ug salamat Ginoo nga gitigaan mi nimo og privilege nga makasupport og missions ug nakapadala tag kwarta sa imong mga anak Lord sa mission nga naglihok sa imong buluhaton. Mahal mo lang itnon niini nga kahaponon among gipasalamatan ikaw bisan among pianist, bisan kini among streaming Ginoo nga nagapadayon kini amahan nga naa sa Facebook. Ug among ipangamuyo kanimo Ginoo nga naay mga katawhan, makaalinggat niya na makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amahan mo lang itnon nini nga kahaponon taga-igahom ang imong pulong, kini imong ulipon taga-igsusulti. Tabuni kami sa binilhon nimong dugo, abuga ang mga evil spirits pinagi sa dugo ni Jesus Christ. O kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ.
among bugtong personal nga manluluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Ingon din sa gisulat ni Paul, ingon diri, wala ba kamo mahibalo nga sa kang kinsa kamo nagtugyan sa inyong mga kaugalingon nga mga sulugoon sa pagsugot. Iyang mga sulugoon kamo ngadto sa kang kinsa kamo nagsugot. Kung sa sala ngadto sa kamatayon o sa pagka masinugtanon ngadto sa pagkamatarong. Unay gisulti ni Paul in the book of Romans chapter 6. Ato mensahe ron ang uluhan ani is the impact of this resurrection, ang epekto sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ako lang pahibalo din dili man ni apel sa ato mensahe. Pero kaning ang kamatayon gyud ni Jesus Christ bisag basta ibase lang sa pulong sa Ginoo, Wednesday yun na siya. Wednesday. Tungod kay ang time sa ang oras sa Israel dili pareha sa atong oras. Kita ang atong 24 hours gikan man sa 12 to 12. Ang ilaha dito 6 sa hapon. 6 sa hapon dayon pagka sunod alas 6 pod sa hapon mo na isa ka adlaw, mo na ilang isa ka adlaw. So ug atong kwentahon kay mao man ang gisulti ni Jesus Christ nga siya tulo ka adlaw o tulo ka gabi diha sa sama ni Jonah. Sama ni Jonah nga tulo siya ka adlaw o tulo ka gabi dito sa tiyan sa isda. So mao na og kwentahon nimo dili siya Friday na namatay. Wednesday. Na Wednesday siya namatay, gilubong siya anang Thursday. Dayon sa Thursday alas 6 paingon sa Friday alas 6 sa kadlaw, isa gabi. Dayon sa Thursday evening, Thursday sa hapon, paingon sa Friday sa hapon na pod, ikaduha na kadlaw o ikaduha ka gabi. Pagka Saturday, ikatulo ka adlaw o itulo ka gabi, awa man na siya ang 3 days. Dahil pagkabuntag ni Adtos Mary Magdalene, wala si Jesus Christ dito. Ingon ang angel, tuwa siya sa Galilee. So, mauna ang kamatayon ni Jesus Christ kung imog yung ibase sa pulong si Ginoo. Pero kanang ilaha maupo na ilang computation, dili lang pud lamang hilabot nila kamo po ilaha. So mao ni atong mensahe ang epekto sa pagkabanhaw, the impact of the resurrection. Now, if you had been a Christian for any length of time, kung Kristohanon ka sa taas-taas ng panahon, siguro nagtuo ko nga familiar ka sa sugilanon sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Abi nimo, it is a comfort kanang malipay ta ba nga labi na kanang magbarog ta kilid sa lubnganan sa imong mama o papa, lubnganan sa imong kapikas kinabuhi. Dayon makahibalo ka sa kamatuoran nga ikaw makaingon ka sa imong kagulingon nga save pug ka. Ingon ana nga mga time mura la pug bation ta kalipay. Pero samtang kita nahibalutan nga saved da, pangutana na otro ba imong kinabuhi? Unsa may impact, unsa may epekto sa pagkabanhaw ni Jesus Christ diha sa imong mga unahuna, diha sa imong mga panultihon,
diya sa imong pagkinabuhi. Ang pagkabanhaw mauning kamatuoran nga dili lang na mo otro sa atong kinabuhi, pero doon na yun ta anay eternal destiny. Doon na tayo eternal destiny. Pero samtang mauna atong pagbati, it should also affect how we worship God. Makaapektar na siya, giunsa nato pagsimba ang Ginoo, o giunsa nato nga makarelate ta niya sa atong private devotions, as well as how you relate to others. Mao ni atong message. Ang atong message, truths about the resurrection. Siguro maminaw ka sa YouTube karon sa mga kasimbahanan, labi na mga Baptist, ang mensahe yun karon siguro about resurrection, Sunday. So ang atong mensahe, mga kamatuoran bahin sa pagkabanhaw. Now, the first step in evaluating the impact of Christ's resurrection is to review some basic scriptural truths nga atong gisulti o atong ituhuan. Muna ang primero yung ang sa mag-evaluate sa epekto sa Christ's resurrection. So, mga basic scriptural truths nga atong gisulti nga ato pong gituhuan. So, ingon ni ang mga pangutana, what we believe about resurrection. Unsa may atong gituhuan bahin aning pagkabanhaw. So, ang atong isgutan karon basic scriptural truth. Number 1, Jesus Christ is alive at the Father's right hand. Muna yung number 1. Jesus Christ, buhi na siya, na anak karon siya sa tuong kamot sa amahan. Kamoy basa ng Hebrews 10:12. Hebrews 10:12, ready? Read. So, mao na siya, ingon siya, apan kining tawhana si Jesus Christ, Ginoo siya nga nagpakatao, ingon siya, apan kining tawhana, human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo, one sacrifice ra. So, o kining tawhana, human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo, alang sa mga sala sa kahangturan, milingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Kanong gi-emphasize man na nato nga usara ka sakripisyo tungod kay ang mga practices sa uban, kanang magmisa, every time na misa ilang gipatay si Jesus Christ. So every time magmisa ga-sacrifice na sila, pero ang pulong sa Ginoo usa ka sakripisyo ra alang sa mga sala sa kahangturan. So we believe that Jesus' sacrificial death was sufficient to pay for all our sins. So mao na itong gituan nga ang kamatayon, sakripisyo nga kamatayon ni Jesus Christ, igo na to nga mubayad sa tanan natong mga sala. And His resurrection and ascensions are the proof. Mao to ang pruhiba. Pruhiba to siya. Okay, so, number 2, we are forgiven and eternally secure in Christ. Napasaylo ta and eternally doon natin kasiguruhan diha ni Jesus Christ. So, ato lang yung basahon nini ang Ephesians chapter 1, 13 to 14. 13 to 14, kamay ba sa tanan? Ready, read. Verse 14, go. Okay, mao na gisulti ni Paul siya. Diha sa kangkinsa kamo usab misalig. Human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan.
diha sa kang kinsa usab human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan niya ng balaang espiritu sa saan. Verse 14, nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod sa katubsanan sa pinalit nga kabtangan ngadto sa pagdaig sa iyang himaya. So, kanini ang bersikulo, ingon siya, nakadungog ka sa maayong balita, dayon, mituo ka, misalig ka, isilyuhan ka sa balaang espiritu. Kaya ingon diri, mao ang patinga, meaning ka lang magpatahi tag karsones o unsa ba imong patahi diya sa tiluring, pangayuan kag patinga, meaning kanang imong gibayran diha, imo gyud na. Patinga nga kabtangan ngadto sa pagdaig sa iyang himaya. So, tungod kay si Ginoong Hesus namatay alang sa ato mga sala, then nabanhaw siya gikan sa iyang lubnganan, ang tanan kinsa mituo ni Ginoong Hesus mahibalo ka nga ikaw duna kay kasiguruhan eternally, dili na gibase sa imong maayong buhat o sa imong performance, gibase na sa dugo ni Jesus Christ nga mao'y gibayad sa silot sa atong mga sala. And the Holy Spirit who indwells every believer is the guarantee of a heavenly inheritance. Ang balang espiritu nga nanimo mo na garantiya nga doon na kay panulundon, langit nun nga panulundon. That is number 2. We are forgiven and eternally secure. Number 3, we are going to live forever. We are going to live forever. Kamo na lang recite anang John 3:16. John 3:16, ready recite. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Okay. So, ang gisaad ni Ginoo sa atong Ginoo nga eternal life mao ning kamatuoran nga maka-encourage nato ba nga magkinabuhi ta righteously karon o naghatag na nato og paglaom for eternity. So we are going to live forever. Katong bag-o pa siguro, anong forever man ang atong pagkinabuhi, nga mamatay man ta. Kaning mamatay ang usa ka believer, ang imong lawas dalon sementeryo, pero ang imong kalag wala na mamatay tuala sa presensya si Ginoo. Kung dili ka save, forever gyapon. Forever gyapon imong kinabuhi. Ang imong lawas dalon dito sa sementeryo, pero ang imong kalag adto sa impierno. Hangtod tuana didto muantos. Dili na makagawas didto. Hangtod na muna nga kining The King is Coming Bible Baptist Church, ang atong kanunay gud giwali tungod kay tinguha nato ang matag usa nga maluwas, kinahanglan ang tao maluwas gyud. Kay dili komedya, dili komedya ang tao nga moadto sa impierno. Dili na komedya, moadto sa impierno, abot lang ka, tinuod ba ko nang gisulti sa pastor. Ang pastor wala na mag-istorya sa iyang kaugalingon, ang pastor nagsulti na unsay gisulti sa pulong sa Dios. So we are going to live forever. Number 3. Number 4, we too will be physically resurrected. Amen. So, samtang si Jesus Christ, nabanhaw siya, glorified na iyang lawas, meaning lawas nga, dili na magluya, yung ana po ng atong lawas sa resurrection, we too will be physically resurrected. Mao na gisulti ni Paul, 1 Corinthians 15:42. Kamoy basa na. Ready, read. So also is the resurrection of the dead, His own incorruption, His raised incorruption. So, yung mao na ingon rin siya, mauman usab
ang pagkabanhaw sa mga patay. Kini gipugas diha sa pagkadunot, kini gibanhaw diha sa pagkadili madunuton. So, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, mauto ang garantiya to nga kita usab maka-experience po tag ingon ana. Yung ana, so, all the sin and weakness of our present bodies will be a thing of the past. When Jesus returns to raise us up. So, balik ko na ko, ang tanang sala, ang tanang natong kahuyang sa atong panglawas karon, mga butang ni nga nangagi na sa panahon nga si Ginoong Hesus mo balik dinhi og kuhaon ta niya. Mauna ang number 4, way to will be physically resurrected. We too will be physically resurrected. Number 5, heaven is our home. So yun lang kana, heaven is our home. Mauna ang gisaad ni Ginoong Hesus sa John 14:3. Kamoy basa na tanan. Ready, read. Mao ni ang gi-promise ni Jesus Christ. Ingon siya, og kun ako muadto og muandam og dapit alang kaninyo, ako muani pag-usab og mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon. Ingon siya, aron hain ako ato usab kamo. So, because of God's grace, tungod na sa grasya sa Ginoo nga gisangkap diri kanato pinaagi sa iyang bugtong anak, kita moabot ang usa ka adlaw nga mahimo na tang higpit, we will be made perfect and enter the heavenly place He has prepared for us. Paminaw, never again to be separated from our Savior. Dili na ta mabulag sa atong manluluwas. Jesus came to earth so we could have abundant life. And that will be our experience for all eternity. Mao nang gisulti in the book of John. Kaniyo, John 10, chapter 10. Ready? Kamoy basa na. Ready? Read. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So, Andre, ang kawatan wala nagaanhi apan aron sa pagpangawat, o sa pagpatay, o sa paglaglag. Ingon si Jesus Christ, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon abundantly. So mao ni ang mabasa nato in the book of John. So number 6, we will see our loved ones. Makita nato ang atong mga hinigugma sa kinabuhi. Right now, karon na ako dire, ikaw na diha, right now, we are absent from the Lord. But we have this hope. 2 Corinthians 5:8. Kamoy basa ng 2 Corinthians 5:8. Ready, read. We are confident to say, and willing rather to be absent from the body, but to be present with the Lord. Okay, so ingon dire, kita masaligon, ako mag-ingon, og nagatinguha, mo na gisulti ni Paul. Nagatinguha hinoon nga mubiya sa lawas og maanaa uban sa Ginoo. So, ang atong saved loved ones naa na karon sa presensya sa Ginoo right now. So, makaingon ta akong papa tuwa sa langit, ako mama tuwa sa langit, ako misis tuwa na sa langit. Makaingon siguro po kato akong bana ni Helen, tuwa sa langit to. Siguro bana ni Nini tuwa po sa langit. O kinsapay mga niuna na nga binahal na to sa kinabuhi. So,
ang atong saved loved ones tuan nato sa presensya sa Ginoo right now. Pag abot na to dito sa langit, ma-reunited ta uban kanila. And magkita ta dito ni atong kinsa atong gihigugma nga nauna na nato. So maka-imagine ka no, pastiran sigurong lipaya nato siguro. Dili yun siguro ma-imagine mo imong kalipay. Kung makita na nimo imong mga loved ones dito sa langit. So yun lang ka, dugay na may wala magkita sa akong ginikanan. Sa akong misis, mga kapinas tulo ka tuig. Si Helen, una-una mangkalino. Una-una to na namatay imong mister. So dugay na, nya magkita mo. Dindi gani sa kalibutan, o dugay mo magkita, purti yung makahangop tungod sa kamingaw. Ingon ana ang akong ma-imagine ana na siya ba. So, we have all these scriptural promises, resulta ni sa unsay gihimo ni Jesus diri kanato. Unsay nahimo niya diri kanato. However, kanibiya, they are not given to us simply so we can acknowledge them to be true. This should affect how we live each day. Kanang atong paglaom nga ingon ani, kung mahimo makaapekta ni nato sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Nay pangutana, has Christ made a difference in your life? So kani nga pangutana ni diri nako, pangutana ni diha kanimo individually. Take this personally. Has Christ made a difference in your life? Mao ang pangutana. The first is, are you growing in holiness? Nagtubo ba ta nga nagakabalaan? 1 Peter 1:15. Kamay basa ng 1 Peter 1:15. Ready, read. So ingon din apan maingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan sa samang paagi magbalaan kamo diha sa tanang paagi sa pagkinabuhi. Okay, so kanini ang atong hisgutan din nga holiness, dili ni matter of perfection. Dili ni kana bitaw tirigil mo butana. Dili ni matter of, this is not a matter of perfection because that will not happen until we reach heaven. Kaning dili na yun ta makasala, dini aning kalibutan na makasala yun ta gihapon. Kaning moingon ta nga perfect na ta, unya ra ni pag-abot nato sa langit. Perfect na ta dito. A holy life, kaning balaan nga kinabuhi is one, kana bang committed ta dito ni Jesus Christ o committed ta pag-ubi nato sa pulong sa Ginoo in every aspect of life to the truths of His Word. Abi nimo, kana bitong balaan nga tao, bugal-bugalan ba ta? Daghan kayong mga tao nga bugal-bugal nato tungod kay sila balaan lagi ng tawhana. So bisan pa siguro o bugal-bugalan ta, kung mahimo mauna ang desire, kinahanglan i-desire nato sa atong mga kasing-kasing ug mauna siguro ang tumong kanunay sa atong kinabuhi. Tumong sa atong kinabuhi. So balikon ako, kaning holiness din dili ni matter of perfection. Balikon ako ang pagsulti nga kaning perfection mahitabo lang ni kung tuan atas langit. Pero samtang ni ata aning kalibutan na naapata sa atong flesh. Kaning atong flesh mao gyud ni ang murag masukol sa atong kinaiya nga pagka-Dios nun. Number 2, what is your message as a believer? Unsa may imong mensahe isip
usa ka magtotoo. So, having trusted Jesus as your Savior and placed your eternal future in His hands, ang pangutana is, are you sharing your testimony of what He has done in your life with others? So, sila usab maluwas. So, muna ang atong usa ka goal diha, evangelize the sinner. Evangelize the sinner. So, pasalamat ang silang Russell na kanunay masabado mag-sulwining. So, ang pangutana, kamo nag-sulwining mo. Kay kinahanglan naapod na yung mensahe, doon na po mo yung mensahe, isip believer ngadto sa uban. So, bisan lang maghatag siguro mong trucks, malipay na kayong Ginoo na siya. Malipay na ang Ginoo. Kay kanang trucks baya, kung mabasa na nila, nagtuog yung kung maluwas biya po na sila. Number 3, are you a beacon to the people with whom you work and live? Ikaw ba nahimo ba kang kahayag? O nahimo ba kang iwag ngadto sa mga katawhan diin kauban nimo sa imong trabaho o sa imong kinabuhi? Your conduct and conversation ought to show that you are different from the rest of the world because Christ's life is on display through you. Balik ko na ko. Your conduct and conversation ought to show that you are different from the rest of the world because Christ's life is on display through you. So, kung mahimo, we must guard against being consumed with our own concern. Balik ko na ko. We must guard, kita tanani, we must guard against being consumed with our own concern and instead make an effort to tell others about the peace and security you have found in Jesus Christ as Savior and Lord. Matingala biya po na sila siguro nga ngano man ka nga di nga problema pero okay raman kayo. Doon naman kay kalinaw, doon naman kay security sa imong kaugalingon. Kung mahimo, i-share po na siguro sa uban. Kay kanang security nimo og kalinaw, tungod na kay naa nimo si Jesus Christ nga imong manluluwas o kay imong Ginoo. So, kanang nga kamatuoran kung i-offer na nimo sa laing tao, base ang uban, makabaton po og eternal destiny. Number 4, are you serving the Lord in the power of the Holy Spirit? Are you serving the Lord in the power of the Holy Spirit? At the moment of salvation, yan ang panahon nga na-save ka, ang balaang Espiritu ni indwell na o mo empower na nato sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang atong confidence sa pagsultis pulong sa Dios dili na atong kaugalingon nga capability but in the Spirit's sufficiency through you. Nabalo man ta siguro, nahibalo ta nga it is the Holy Spirit mauna nga na-save ka. Paminaw. It is the Holy Spirit nga maunay nagdala nimong ma-save ka. Kay maunay nag-convince nimo nga makasasala ta. Katong gisulwiningan bitaw ta nga ingon ang pulong sa Dios ang tanan nakasala ug nawadan sa himaya sa Dios. As it is written, all have sinned, wala exempted. Sabi mo kung nakahunaula ka, makasala ka, conviction na sa Holy Spirit. Conviction na sa Holy Spirit. So, nakasabot ka sa kamatuoran. Dayon, pagkasabot nimo, abi nimo ngano na, abi nimo ikaw ra na. It is the conviction of the Holy Spirit na nakasabot ka sa kamatuoran. Pag
anak, tagaan kanya faith. You see? Tagaan kag pagto sa Ginoo, dayon mo indwell siya diha kanimo. And His work in you will continue all the way to glory. Muna na siya. So, karon ang Holy Spirit, gisangkap ka, makahimo ka, pag-accomplish whatever God calls you to do. Sabi ni mo, mulakaw ka ana nga, kaya ba ka na ko niya? Ayaw ka hadlok tungod kay kung save ka, naago na nimo ang balang spirito. Mauna mo tabang na to tanan. And this includes giving you the courage to fearlessly share the good news of Christ's death for our sins, buried and resurrected according to the scriptures through the blood with others. So, mauna atong pangutana, are you serving the Lord in the power of the Holy Spirit? So, kung mulakaw ta to share the Word of God, natay kuyog. Nga diha ang balang spirito nga maoy kuyog nato, maghatag nato gahom. Number 5, do you realize that you are never alone? Do you realize that you are never alone? When you trusted Jesus as your Savior, you gain a friend, Jesus Christ, who will never leave you nor forsake you. Mauna ang gipromise sa Ginoo. Jesus came to live within you through the Holy Spirit. Therefore, you never have to feel lonely because He is always there. So, news of the resurrection of Jesus is a message that the world desperately needs to hear. Kaning mga balita bahin sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus, mao na mensahe nga ang kalibutan, tanan tao, gusto gud sila makadungog. Gusto gud sila nga makadungog sila ani. Ug mao ni siya. And we have been given the privilege of praying for people and telling them about the hope of eternal life available through the Lord Jesus Christ. So, siguro naani kani nga privilege naani nato nga musulti ta sa uban nga kaning eternal life available ni pinagi ni Ginoong Hesukristo. And abi nimo kung ato ning isulti nga tos uban, we will be showered with the blessings. Panalanginan ka sa Ginoo, buuan kag daghang panalangin, dayon mao man ay nag-uban sa atong kaluwasan. And it is our responsibility to share the good news with others. Kay mao biya ni ang usa sa mga tuyo sa Ginoo nga gisave ta. Primero, ma-save nimo ang imong loved ones. Kung na-save na imong loved ones, pasalamat ka sa Ginoo. Then, katulabi na itong mga ginikanan, mga friends, kauban sa opisina, ma-save sila, salamat sa Ginoo. So, mao ni ang dili gyud ni mga response lang ni ba, mao ni ako pangutana. How often do you think about Christ's resurrection? Number 2, what hope does it offer in the midst of your daily life? Number 3, how has Jesus' resurrection affected your life? Kaning baptism, hulagway na sa atong identification with Christ in His death, burial, and resurrection. Kaning baptisman bitaw ta, ilunod mo tas tubig, ana na siya. Paglunod sa tubig, that is Christ's death, burial, then pagtindog na to, that is resurrection. Now, is death to sin evident in your character? Ang pagkabulag nimo sa sala, evident pa na sa imong kinaiya, conversation and conduct. Could those who know you well say that you are living a new kind of life? Kadto bitaw nakailag yun nimo ba
nakailag yun di mo kaya, makasulti ba sila nga nagkinabuhi ka nga bag-ong klase sa kinabuhi, or makasulti sila nga maura mangyapon, iyang kinabuhi atong before siya naluwas. At ang tapuson sa Gospel of Jesus Christ. The Gospel of Jesus Christ, ato ning sige ko ning balik-balikon kay maom na itong gamiton kong sulwening. Okay, so the Gospel of Jesus Christ is 1 Corinthians. Mao ni ang Gospel. Ako na lang mo basa kay wala man kita di slide ingon diri. Dugang pa mga igsoon, ako magpahayag kanha kaninyo sa maayong balita nga akong giwali kanha kaninyo. Nga inyo usab nga gidawat og dinhi niini kamo nagbarog. Pinagi niini kamo usab nangaluwas kon inyong gibutang diha sa panumduman unsa ang akong giwali nga kaninyo. Gawas kon kamo mituos nga kawang. Kay ako mitugyan nga kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat. Giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan ug nga siya gilubong ug nga siya nabanhaw sa ikatulo kadlaw sumala sa mga kasulatan. So mao ni ang gospel nga atong gihisgutan. Christ died for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. Giunsa niya pagpakamatay, pinaagi sa pagpaagas o pagpaagas sa iyahang bililhon nga dugo. Ingon di si Paul, Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So, kung gusto kita makapalo kita sa paagi sa Ginoo sa kaluwasan, diri gyud ta sa gitudlo ni Paul. Ingon siya, sa adlaw sa diha nga ang Dios muhukom sa mga tinago sa mga tao, pinaagi ni Kristo sumala sa akong maayong balita. So ang buhaton sa tao, mu-admit ka nga makasasala ka. Kaya ingon ang balaang pulong, ingon siya naisulat, walay matarong wala, bisan usa. Ingon siya, kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Na karon nakasala man ka, ingon dito, kay ang bayad sa sala maong kamatayon, that is lake of fire, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kaduha, believe Jesus is Lord. Kay ingon dito sa Romans 10:9 nga kon imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, yon diri ikaw maluwas. Then nakadungog ka sa gospel, nakasabot ka sa gospel, ingon ang pulong sa Dios kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. So, mao na ang ato mensahe karong kaponom ninugta magampo ta. Bahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa imong paghatag, pagpataliwala karong kahaponon. Salamat sa grasya, kaluoy. Salamat sa mga Sunday School. Salamat sa choir. O salamat kay Ginoo sa imong pulong. Ako hangyon ang matag usa, you can sit it down there. You can kneel, you can come to the altar. Pakikistorya sa Ginoo nga atong Dios nga maoy tag-iya the entire universe. Dako ang atong Dios. Let's do it. Amahan namo nga langit nun. Tinay kahapon nun, Lord, ani ang imong mga anak, Lord. Nagaluhod, nagalingkod ang uban. Nakipag-istorya ka ni mo, amahan. Ako na nga moyo, Lord, nga makiling imong igdulungog, Lord, alang sa tinguha sa ilang kasing-kasing. Amahan, akong ipangamoyo nga ikaw, Diyos, maoy labing kamhanan the entire universe. Nga ikaw magapanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, amahan, ako nangamoyo nga ikaw nga among Dios maghimo sa imong naong nga
sidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, ako nangamuyo diha kanimo. Dios ka nga nabanhaw ug ikaw ang Dios nga naa karon sa tuong kamot samahan. Magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit nun, dahil katapusan mga adlaw, Lord, lig-una amahan among pagtuo diha kanimo. Nasayod ka amahan sa among kasing-kasing nga naghulat mi sa imong ikaduhang pagbalik amahan. Lig-una kami, Lord, at this point in time. O kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, likot ta. Okay, salamat sa pulong sa Ginoong nawali karong kahaponon. Amen? Kaya kung hatuyo na matagusa, let us all rise as we sing, Mine Eyes Have Seen the Glory as our last song. Okay, first stanza. Ready, sing. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He's trampling out the vintage where the raven was Lord. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sweep sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Verse 2. I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and doves. I can read his righteous sentence by the dim flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Verse 3. He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat. He is sifting out the hearts of man before judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Last verse. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures here and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Kaya itong iduko ito mga ulong, mag-amputa. Buhig bilaan nga Diyos, makagagawam sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Diyos, kabalaan. Salamat amahan sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa paghatag ka na mag-opportunity nga makasimba kanimo karong kahaponon. Salamat Lord sa gamit sa mong pastor alang sa pag-deliver sa mong message. Salamat kay amahan bisan pas kaluwasan ni mong gitagana. And a challenge Ginoo alang sa matag usa nga kami Lord maglihok Lord while awaiting sa imong pagbalik amahan. Among ginapangamuyo kanimo Lord nga makabaton unta aming sense of service Ginoo Lord alang sa imong buluhaton. Among gina-pray kanimo Lord nga while waiting kanimo nga matag usa ka namo mahimo may proactive Lord sa imong pagpangalaga diha kanimo. And we are praying Heavenly Father nga samtang kami magatapos na ining among panimbahon nga ikaw Lord magapanalangin sa matag usa amahan nga nagsimba karong kahaponon
Bisan pa mahan ang wala nakasimba karong kahaponon o nagabiyahe. We are praying, Lord, for your blessing upon them. Ug sa lain na pod nga semana sa among kinabuhi amahan, among ginapangamuyo kanimo nga imong proteksyon, panalangin, ang imong grasya ug ang imong kaluoy, bisan pa Lord ang kalinaw ipabalo nimo sa matag usa. Kining tanan ang ginasalig ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.